Aw, puno. O di, wag muna. Pick upin na muna natin tong ano to. Tsaka na tayo magpahangin. Master, nandito na tayo sa ating pick up. Nandito raw sa left ang ating pick up. Saan kaya dito yun? Ano ko yung pipick upin dito? Huwag naman sanang ano, no? Malaki. Ayan. Yun. Construction material pala to. Hindi ba ito matatapon pag gumayon? Hindi naman. Very good. Dito na lang to sa likod. 213. Sige. Okay, salamat. Hindi na pala muna kukuha ng booking dito sa sa Parañaque. Proceed tayo sa Las Piñas. Doon na tayo kumuha ng papuntang Bacoor. Alright. Ayan, nandito na tayo sa sa C5 Las Piñas at dito na tayo maghahanap ng kasabay ng booking natin. So ayan mga master, nandito na tayo sa Bacoor. Didiretso ko na tong natin, parcel natin. Wala akong makuha sa wala tayong makitang kasabay papunta rito galing ng Las Piñas. Kaysa masaya yung oras natin magantay, deliver na muna natin para mamaya after natin i-deliver, antay na lang tayo ng pabalik. And malapit na tayo, mga 6 kilometers away na lang tayo sa ating drop off. Master, nandito na tayo sa ating drop off. Lala move. Oo, MJ. Oo. Ayan mga master, nandito tayo ngayon sa may Bacoor, no? Nag-aabang ako ng booking. Medyo mahirap dito, medyo mahirap kumuha ng booking dito. Ay, ito. Ay, sayang. Unahan tayo, grabe. Sayang. So, yun, no? Papunta dun sa kabilang side ng Bacoor, malapit sa atin. So, ayan mga master, hanap tayo ng booking dito sa Bacoor. Tingnan natin kung makakasyampa tayo kasi wala pa yata akong matandaan na nakakakuha ako ng booking dito sa Bacoor. Tingnan natin kung makakasyamba ako dito sa Bacoor. Ang target natin is Bacoor, Las Piñas, Bacoor, or Bacoor, Parañaque kung makakakuha tayo. So tingnan natin kung makakasyamba tayo dito. Kaka-drop off ko lang dito sa may construction site. Sana wag umulan. Wala masyadong booking na lumalabas. Tela dadalhin. Naku, ano naman to kalaki. Ayoko nito, tela. Egol tayo dyan. Kultuhan yan So tingin muna tayo ng mga booking na possible na pwede nating makuha. Meron na tayong booking mga master. Let's go. Meron na tayong booking. Lang sa atin yung yung pick up. Malapit lang sa atin yung pick up mga master. Bacoor Imus lang to. Ayan, malapit lang din. Hindi ko pa alam kung anong pipick upin natin, pero sige lang. Single book lang naman to Kahit malaki yan, tirahin natin. Kasi single booking lang naman tayo Ang hirap kaya kumuha ng booking dito sa Bacoor. Ayan, buti na lang hindi tayo nagtagal, no? Uy, record break to mga master. Let's go! 1.6 kilometers ang ating ang ating pick up.
Diyan lang sa tapat. Okay, so ayan mga master, nandito na tayo sa ating ano. Lala mo, boss? Okay na? Sige. Para sigurado. Pasok pa rin to sa ating standard delivery fee. Papata kasi siya ng 10 pesos ang delivery. Mahigit. So, 7 kilometers away lang to dito sa ating ano, sa ating pwesto. Ang fare niya is 91 pesos. So, let's go. Puntahan na natin. Imus. Alright. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ano. Mali pala yung pinagpapasok natin eh. 368. Ito na. Dapat pala dun tayo dumaan, no? Tama, mga master. Kay Joel po. Galing pa pong ano yan, Bacoor. Opo. Ayan ay, sukli. Okay na po. Sige, salamat ay. So, ayan mga master, may tip tayo ulit. So, ayan mga master, kakadrop off lang natin ng ano natin, parcel natin dito sa Imus. At medyo mahirap kumuha ng booking dito. Hanap tayo ng spot saan makakapagtambay tayo. Ang init, grabe. Ano, okay lang yan. Kaysa naman mag-uulan. Ang hirap bumiyahe kapag ano maulan eh. So yan, tingnan natin kung makakasyamba tayo, no? Hanap muna tayo ng silungan dito. Okay. Ayan mga master, nandito pa rin tayo sa ano, sa Imus. At wala pa rin ako makuhang booking, no? Naghahanap ako ng booking, wala tayong matsambahan dito. O mahina yata yung signal ko. Kaso dito lang may malilim na lugar eh. Alam niyo naman dito sa Emilio Aguinaldo Highway. Ano na? Wala na, sobrang ano na. Sobrang wala nang puno, wala nang masilungan. Tingnan natin kung makakatsamba tayo dito. Hanap lang tayo ng ano, booking ulit. Nakakaano pa lang tayo mga master, nakakadalawang booking pa lang. Pero kumita na rin tayo ng 300 plus. Ay pa paano, sa dalawa na yun. Quick ride lang. Not bad. Hindi ako makatsamba ng ano, ng booking ngayon. Ang hirap kumuha ba? Bukod sa wala tayong signal, ang hirap kumuha ng booking. Kaya ayusin natin yung camera natin. Yan, okay na. Wala akong kasignal. Umiikot-ikot lang, pambihira. Ano tayo ng ano? Hanap tayo ng ibang spot. Wala dito. Kaya rin ako pumunta rito mga master sa ano, sa Bacoor. Kaya rin ako kumuha ng booking dito sa Bacoor. Kasi nga may mga sinisilip-silip ako dito mga ano, mga for sale na mga, di ko alam kung makakatsamba tayo rito ng van na affordable or minivan. O yun, bahala na yan. Kasi dito sa Bacoor, sa Cavite, marami mga for sale na mga ano, minivan. Pero syempre doon tayo sa ano, sa pasok sa budget. So yan, kaya rin ako tumitingin-tingin dito. May nakita ko kanina yung ano, yung
Space gear. Yun ang gusto ko, yung space gear, kaso lang medyo mataas pambentahan eh. Mahal pa ba? Mahal. Pero yun talaga maganda pang ano, pang balagbagan mga master. Ang camper pa. Medyo ano nga lang yun. Malakas lang sa gasolina. Diesel. 2.8 kasi yun. Pero kung ang pag-uusapan naman akyatan sa bundok, okay yun. Kasi ano, 4x4 yun. Yun nga lang, ang hirap maghanap ng ganun mga master. Meron akong mga nakita, kaso ano na, yung iba pasira na, tsaka yung iba sobrang taas pa ng presyo. So kung makakasyamba tayo ng pasok sa budget, sana, hopefully, no? Pero hindi naman tayo nagmamadali. So, syempre pangarap ko yan mga master magkaroon ng ano, mag-camper van, no? Kasi yan talaga yung ever since nung pandemic pa, talagang tumanim na sa isip ko yan, gusto ko mag-camper van para sa camping adventure natin. Kaso nga lang, syempre, wala pang budget. So, canvas muna tayo. Yung iba naman mga multicab, maliliit, I don't think parang okay sana, kaso lang para masyadong maliit or camper. So meron ako mga tinitingnan na ang ano ko talaga, it's either L300 na Versa van, kasi yun talaga yung isa sa ideal na na pang gawing camper van kahit na luma na, kasi napakatibay ng katawan nun. Tsaka tinawag siyang mga master workhorse. Talagang hindi siya tatawaging workhorse kung hindi siya matibay. So yun, tingnan natin kung makakahanap tayo. Hindi naman ako nagmamadali. Pero kung kapala rin, edi sige. Kung wala, edi antay pa rin. So kaya tumitingin-tingin din ako sa buy and sell sa marketplace. Ayan, kung meron tayong makikita. Marami naman dun, kaso lang yung iba grabe naman, kahit na parang bulok na sobra binibenta pa. Tapos ang mahal pa. So yun. Kaya rin nandito ako sa Cavite. Ayun mga okay na sa akin yung yung ganun, tapos merong FB sa likod. Kaso mahal pa eh. Bahala na. Yo. Sabi ko hindi na po pwede doon, masyado malayo, mali yung nyo. I-cancel daw. I-cancel na daw niya. Hindi naman eh. Matagal pa mag-cancel yan pag sila yung wala. Pag ikaw naman nag-cancel yan, 10 minutes yan. Na siya. Tawag nito yung mga pasaway na nag-book. Dito lang yung pick up, pero sa Anabu pa pala pipick upin, loko-loko. Bakit meron mga ganyan na nagbo-book, no? Mga 80-80. Dapat doon niya gusto kasi makatipid. Yan yung mga literal na magugulang, mga master. Grabe, no? Dito sa Imus, binook, tapos sa Anabu pa pala ang kuha. Sa bagay, pa rin yun, Imus pa rin, pero malayo na yun. Magulang, makatipid lang eh. Yung booking na to mga master, kala mo boss, makautos sa rider, diretso deliver na raw. Diretso deliver na po. Grabe, no? Malupit, may nag-agawan pa. Ay nako, pag mga ganyan, huwag nyo nang huwag nyo nang kukunin.
Iba yung sobrang demanding. Kala mo nabili ka na. Grabe ah. In fairness mga master, walang booking dito sa ano. Ayan lang oh. Ilan lang? 6 na booking lang yan oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Tingnan natin mga master. 3.5 kg fresh meat. Yun, nakuha natin. Tunisia, Better Living. Okay, so let's go. Meron na tayong booking. Nakachamba din. Dito lang oh. Let's. Ayan mga master, malapit na tayo sa ating ano, drop off. Drop off sa pick up. Sana tama to no. Okay, dito tayo. 3.5 kilograms lang to na meat. Sige ma'am, walang problema. Diretso na to kasi ano, single book lang naman to. Oh, Better Living. Regular client namin yan. Okay. Sa may Tunisia Street. So ayan mga master, ito po ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Ayan, sakto. Pabalik na tayo ng Las Piñas. Ngayon lang ako nakakuha ng booking dito sa Imus, pabalik ah. Kadalasan kapag napupunta tayo dito, naggumagapang na ako pauwi eh. Pero ayan, maganda yung kinalabasan mga master, nakakuha tayo ng booking. Diretso na natin to. Wala rin naman tayo makukuhang booking dito. Ayan mga master, paano na tayo? Palabas na tayo ng Cavite. At Parañaque yung destinasyon natin ngayon. Diretso ko na to. Hindi na ako kukuha ng kasabay. Wala naman tayo makukuha ng kasabay dito sa Bacoor. Ang hirap kumuha ng booking dito. Buti nga nakachamba tayo. Chamba lang talaga itong nakuha natin mga master. At maganda, may tip pa. 200 pesos. High demand. So, madalas pag Imus to Parañaque, wala pa sa ano yan. Wala pa sa 130. Minsan, mataas na 150. Pero ngayon, nakachamba tayo ng ano, 200 pesos mga master. And syempre, diretso ko na to. Pangatlong booking natin to mga master. Panalo na yung biyahe natin ah. Kahit pa paano no. Dito lang. Matataas yung fare na nakuha natin. Yan mga master. Nandito na tayo sa ano, sa ating drop off. Yan. Wrong pin ang ano natin, ang kliyente natin, pero okay lang, malapit lang naman ang pagkaka-wrong pin niya mga master. Sure lang. Eto ma'am. Okay na po. Alright. So ayan mga master, nagtambay muna ako dun sa may lilim. Tumitingin ako ng mga booking, kaso lang wala akong makuhang wala akong makitang booking. Puro malalayo yung yung lumalabas. Tsaka konti lang yung booking ngayon. Pansin ko konti lang yung nag-book ngayon dito sa Parañaque. Konti yung mga booking. Siguro dahil dahil sa bagyo, no? Mga ilan-ilan lang yung lumalabas. Dati kapag nandito ka sa part ng Parañaque na to, walang tigil yung walang tigil yung tunog ng cellphone eh. Kaso ngayon nasa lang, minsan 5 ganyan, tapos malalayo pa. Tingnan natin kung makakachamba tayo. Isa na lang na booking ang target natin pabalik ng Las Piñas. Pambihira kanina pa ako nandito mga master. Mag 20 minutes na tayo mahigit. Wala pala akong internet. Kaya pala walang pumapasok na booking.
So, ayan, lilipat muna tayo ng pwesto. Bakit ganito? Itong part na to lagi akong walang signal dyan sa area na yan. So, lipat tayo dito. Kaso, init dito sa pupuntahan natin. So, hanap tayo ng pwesto kung saan tayo. Makakapagpahinga at the same time makakakuha ng booking. Ayan, isang booking na lang ang kailangan natin. Tapos, uwi na tayo. So, target natin is pabalik ng Las Piñas para dire-diretsong uwian na. Okay na ako doon mga master, 4 na booking. Maganda naman yung fare nung mga natin. Mga booking natin kanina, matataas. Ito kahit less than 100 pwede na to. Hanapan natin ang pwede rin Parañaque kung makakakuha ako. Tapos diretso uwi na. Ito Teka, tigil muna tayo. Baka sakaling makuha natin to. Wala na. Wala na. Nakuha na. Parañaque Las Piñas, ayoko niya na credit wallet. Pambihira to talaga si Globo. Wala na naman akong internet kakabayad ko lang kahapon Advance ngayong payment natin Ba't ganun? Checkin muna natin. Ang hirap dito kaya kay Globe, yung service nila napaka buraot naman yung service nila yan Wala tayong utang sa kanila all set tayo Pero hindi natin magamit yung nila. Network nila. Walang internet. No internet connection. Check your internet connection. Ang ayop na yan. Bad trip naman to. Kaya pala hindi tayo makakuha ng booking mga master dahil wala tayong signal. Hoy, bigay mo na sa akin yan. Ibigay mo na sa akin yan. Ay, peste Try other order. Wala na. Sayang mga master. Mahina kasing internet natin. Hindi tayo makasabay sa mga Gul. Pabalik ng Las Piñas yun sayang. Makakauwi na sana tayo. So wala pa rin tayong booking mga master. Mag-aalas 2 na kanina pa tayo nandito. Wala mga master. Ang tumal, grabe. Very unusual to dito. Sobrang konti lang yung mga booking na lumalabas. Wala halos So ang gagawin natin mga master, gapang na tayo pabalik ng Las Piñas kung wala talaga tayo makuha, di wag na natin pilitin kaysa magpagod tayo sa daan. Ayun, almost 30 minutes din ako nakatambay doon. Wala tayong matsambahan na booking. Meron isa kaso naunahan tayo. Grabe. Wala talaga mga master. Naubos ng horse ko dito sa pagtatambay Ayan, so dahil wala tayo makuhang booking ngayong araw na ito at sobrang tumal dito sa Parañaque, ayan, uuwi na lang ako ng bahay. Tapusin na muna natin tong biyahe natin mga master. At least kahit pa paano okay na naman lumagpas naman ng 500 yung natin, yung kita natin ngayon sa 3 booking. Para sa akin okay na rin yun dahil wala naman tayong booking talaga. 3 booking lang, pero pwede na. Ayan, so dahil hindi tayo makakuha ng kanina pa ako nagabang 2:36 na Grabe, 30 minutes na rin tayo nandoon sa gilid ng kalsada. Wala talagang pumapasok. Meron na puro papuntang north.
So ayan mga master, dahil dyan tayo uuwi na lang muna. At ako'y nagugutom na rin, wala pa akong tanghalian. So ayan, tatapusin na muna natin yung ano natin dito, biyahe. So tumitingin-tingin din na kasi ako sa sa marketplace, mga ganyang van, no. Ganyan talaga yung urban. Yan talagang gusto ko Urban L300 na van na po pwedeng gawing camper van. Hindi nauuso ngayon yung mga master yung mga multicab, yung mga minivan. Kaso lang okay siya, no, kung ikaw lang mag-isa, tapos pang lang, pang occasional camping lang. So pwede siya. Saka maganda yung minivan kasi matipid sa matipid sa gasolina. Kaso nga lang mga master, masyadong maliit, no? Tingin ko hindi para sa akin lang, hindi para sa akin. Mas gusto ko yung yung van na siyempre kung ganito, suswertehin tayo, high ace yan, maganda yan, pang camper van. Yung Versa van, okay na sa akin yun kahit yung mga luma, yung mga 1994 model yan, 90 hanggang 1996, okay na yun. Kahit nga 1990, basta matino pa kasi siya, spacious siya. Tapos alam naman natin na Mitsubishi L300 is tibay talaga yung makina. Saka yung kaha matibay din. So yun ang ko talaga, yun ang option ko aside dun sa minivan. Kasi pag minivan maganda, maliit, tipid. Kaso lang baka maging limitado yung natin galaw sa minivan, no? Let's see kung yung pero talagang first choice ko talaga yung space gear talaga. Yun talagang. Pero since na pinag-aralan ko kasi yung makina ng space gear, medyo malaki. 2.8 diesel. So ewan ko kung kakayanin natin yun Ang kagandahan naman sa sa L300 na old model mga master, mura, no, mura siya. And tingin ko madali siya i-maintain. Kaya gasoline o diesel man ang kanyang makina. Let's see, tingnan natin. Hindi naman ako nagmamadali. Pinag-aaralan ko pa rin kasi kung ano magiging takbo mga master. So kung makakachamba tayo at mapupusuan natin, no, edi basta bahala na si God kung ano yung ibibigay sa atin. Yun na yun, doon na ako, hindi na ako magrereklamo. Improve na lang natin, no? So yun, kanina tumitingin-tingin ako sa Cavite, tsaka dito sa Parañaque, tsaka sa marketplace. Yan, meron ako mga nakikita, kaso lang ang lalayo. Bulacan, Pusurubio. Ang lalayo, Pangasinan. Yung sa Cavite meron akong tiningnan sa marketplace, hindi naman nagre-reply. Baka nabili na. So yan, tingnan na lang natin mga master kung ano mangyayari. Pag nakita nyo na ako na nagka-camping na ako o sa nag-camper van na, ibig sabihin yun na yun. Tsaka mapapanood nyo naman kung meron na tayong van na i-build as a camper, kasi syempre vlog natin yun, no? Yung rebuilding or build ng So ayan lang, hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga master. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa ating episode ngayong araw na ito. Hindi man naging maganda yung biyahe natin, pero pwede na, hindi naman tayo pagod. Hindi natin pwedeng pilitin, wala talaga tayong makuhang booking. Ang tagal ko na nag-aantay mga master, mga 1 oras na rin, mahigit.
wala namang pumapasok na booking sa atin. So uwi na lang tayo, di ba? Magkita-kita na lang tayo sa susunod na update. At sakto rin kasi may dumating na package sa bahay. So checkin ko na rin kung ano yung package na yun. Okay, so yan lang mga master. Maraming salamat po sa pagsama nyo na naman dito sa isa na namang panibagong episode ngayong araw. Thank you po sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Mapalalamove, fishing, camping, or kung ano-ano mang mga content na ginagawa natin dito. So maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Bye bye. See you next time.